Pag-usapan na nga po natin itong ating topic. Unahin po muna natin eto hong si Bonget, 'no? "Hey, PBBM, where's your video?" May kinompile ako, eh. Hindi kasi yung mga magandang nagagawa ng pangulo dapat nating ibalita rin. Tagal namang panahon di ako nagbabalita niyan, eh. Kasi nga hindi ito nagiging viral, 'di ba? So, walang kita. Pero dahil nakikita naman natin na kakaiba na yung ginagawa ng ating pangulo sa totoo lang, kumpara sa mga naunang taon ng administrasyon niya. Iba ho ngayon, 'di ba? I hope napansin niyo rin 'yan. Okay, good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Johnny the Bagger po uli ang inyong abang lingkod. At pag-usapan lang natin saglit, ito hong ginawa ho ng ating presidente nung nagpunta siya sa St. Luke's, okay, Medical Center. Ayan o. Ang pirmahan doon sa Memorandum of Agreement between PhilHealth at nandito tayo ngayon sa St. Luke's at kakatapos lang ang pirmahan doon sa Memorandum of Agreement between PhilHealth at saka sa St. Luke's. Sa pamamagitan ng MOA na yan ay ini-involve na natin, sinasama na natin ang mga private hospital sa ating mga programa para tulungan ng mga iba't ibang pasyente. Ito ay para hindi na matatakot ang mga nagkakasakit na pumunta sa private hospital dahil walang silang pambayad. Okay. Dapat nga lang po, nakalabas na ako nung nakaraan. Kaso kulang yung aking pambayad sa bill. Unang admit ko pa lang dito, talagang inasikaso na nila ako. Wala kaming ibinigay na deposit. Nung sinabi na kailangan akong i-OR, in-OR ako kaagad. Ito yung mga bago nating ginagawa para panawakin ang suporta na ibinibigay natin sa ating mga pasyente para patibayin, pagandahin ang ating healthcare system para mas marami tayong matulungan at matamo na rin natin yung ating pinapangarap na universal healthcare. Okay, so nung nakaraang araw, eto hong si PBBM ay nagpunta ho dyan sa St. Luke's. Okay? At ang sabi nga hinihikayat niya, no, yung mga hospitals to cut patients out of pocket expenses. Yung isang nabanggit nga niya doon, eto pong tinatawag ho na co-pay, no, yung co-payment. Yan. Ang ibig sabihin ho ng co-payment kasi ganito, kapag ka nagpunta ka sa government hospital, as much as possible yan, co-covered ka talaga eh. Co-cover talaga yung expenses mo, yung mga medical expenses mo ron. Di ba, meron tayong malasakit center kung saan ito yung kwarto lamang na nandoon yung PhilHealth, nandoon yung representatives nila, at saka ng PZSO, yung mga ahensya ng gobyerno na usually hinihingian ng taong bayan ng mga kapos sa pera na may problema sa pangpa-ospital, mga medical expenses, doon pumupunta, 'di ba? Ngayon, yung yan sa PhilHealth na yan, pagka may mga madalas hindi nakukumpleto ng PhilHealth covered. So ngayon pupunta ka ngayon ng billing, may babayaran ka pa. 'Di ba? Meron naman po tayo ngayong SWA. Actually, matanda pa ito kay Apo Lakay, yung sa administrasyon niya. 1950s pa nagsimula yung social services na yan, no? Yung social welfare administration, yung services na yan. Yan ang sumizero, yan yung ginagamit po na pinagmamalaki ni Senator Bongo na sa Malasakit Center nagkakaroon po ng zero billing. Ang totoo, hindi po walang pondo ang Malasakit Center. Ito po ang nagsisiro, nagko-cover ng uncovered expenses ng PhilHealth benefit, 'di ba? Pero sa administrasyon nga ni PBBM, tinaasan yung mga coverage eh. Yung dati covered lang ng 50%. So may co-payment na doon. Etong si pasyente, lalo pag pumunta ng private, babayaran ng PhilHealth 50% ng expenses, yung procedure. Kung 10,000 yung may 5,000 na co-payment, no? Ang ibig sabihin co-payment, si PhilHealth ang nagbabayad, ikaw naman na pasyente ay kapwa niya nagbabayad rin. So co-payment, co-pay ang tawag doon. Yung mga nasa America, sa Europe, kabisado niyo yan sa medical.
'di ba, sa health insurance ninyo, yang co-payment. So yun ang hinahangad po ng pangulo natin para sakali naman daw na kailanganin ng tao na pumunta, for example, ah, walang ibang hospital na malapit. Lalo na isang ospital na pribado like yung St. Luke's Medical Center Global City sa Taguig, meron silang procedure na sila lang ang kilala talaga na nakakagawa. Kapag pumunta ka ng ibang mga hospital, ire-refer sa kanila. So yung iba po, hindi pumupunta, hindi tumutuloy dahil ang iniisip, St. Luke's yan, ang mahal niyan. Kahit may PhilHealth pa, kahit may coverage pa. Yung copay, yung sobra doon, ako magbabayad kasi walang SWA ang private hospitals. So ang ginawa po ng ating pamahalaan ay naglaan po ng pondo diyan para i-cover yung hindi na ma-cover ng PhilHealth expenses. Okay, ganun. Oh, ganun ang ginawa ho ng ating presidente. Oo. Ayan, sabi nga rito, hindi dapat maging hadlang ang kakulangan sa pera para makatanggap ang isang Pilipino ng kinakailangang gamutan. Sa partnership ng PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City, pinapalawak natin ang no co-payment policy. Siyempre, hindi naman papayag ang ospital niya na binayaran lang kami ng PhilHealth ng 5K. Eh, ang bill namin sa pasyente, 10K. Kunwari lang to ha. Masyadong mura yon pero kunwari lang naman para madaling intindihin. Oo. Ang magbabayad po noon, siyempre hindi si pasyente na sa ginawa ng Pangulo. Yung gobyerno. Naglaan sila ng pondo roon kung ilang bilyon din yon. Okay, sabi nga, para mabawasan ang sariling gastos ng mga PhilHealth member na naka-admit sa basic o ward accommodations. Layunin nating dalhin ang ganitong sistema sa mas marami pang pribadong ospital sa bansa. Okay? Oh, galing, galing. 'Di ba? Hindi man po perpekto ang ating pangulo, yung kanyang administrasyon, marami ring problema, maraming namumula, 'di ba? Ang nakikita ho natin dito palagi may ginagawa ang pangulo para sa taong bayan. 'Yun ang importante. Siya yung napansin kong pangulo na nakikinig. Si Pinoy nakikinig, no? Nagyayabang. Naalala niyo si Abaya pasagasaan daw sa tren, tsaka siya 'pag hindi natuloy yung extension ng LRT. Si Digong naman 'pag sinabihan mo, sabihin sa'yo, "Putang ina mo, papatayin kita." Kay BBM, kahit anong masamang bansag sa kanya, napansin ko diyan yung mga nagsa-suggest na pumupuna sa kanya, kapag konstruktibo ang pagpuna, nakikinig ang pangulo natin, eh. Tulad nito, hindi ko na sabihin sa inyo kung sino ang sumulat nito kasi hindi niyo magugustuhan. But tama po yung tao na yon. Sabi rito, the ideal world of healthcare, in an ideal world, no Filipino should fear getting sick because of money. Healthcare should heal, not bankrupt. Diba? Yet today, out-of-pocket expenses in the Philippines range from 44 up to 60% among the highest in Asia. Yung out-of-pocket expenses, nandiyan na ho yung mga pambili ng gamot, yung dapat covered ng ospital yon kasama sa bill. Nangyari sabi ng ospital, wala kaming ganitong gamot, bumili ka doon kasi may komisyon yung doktor. Diba? Kailangan yung reseta niya yung gagamitin nyo para may kaya yung reseta nyo, pag binili nyo, hindi nyo na makukuha kasi record yon ng komisyon. Diba? So umaabot ng 44 to 60%. Yan. Amongst the highest in Asia. Grabe, di ba? The Universal Healthcare Law signed in 2019 and supported by the Sin Tax Law of 2012 promised free and equitable access for all, but the reality tells a different story. Yan. Lalo na, kaya nga po maling ginawa ng ni Recto noon, pag-upo niya, sinunod niya kung ano yung nakaprovision doon sa GAA. Loko-loko rin yung mga mambabatas na yun, eh. Kinuha nila yung 90 billion ng PhilHealth. Mali yun. 'Di ba sinabi na rin ng Korte Suprema, it's a mistake. Pero restored naman na, binalik na. 'Di ba? Ito, nitong taong ito ha,
yung yan December 6, 2025 para sa budget ng 2026. So itong para sa taong ito, nagkaroon po ng sabi niyan, final amount 53.13 billion, no? Originally proposed plus the fully restored 60 billion. So yung 60 billion na pondo ng PhilHealth plus etong 53 billion only just for this year na ibinilaan diyan. Ah, 'di ba? Palakas ng palakas. 'Yan ang pinakamaganda. Nakikinig yung ating pangulo, may ginagawa, 'di ba? Hindi ba natin lahat mapakinabangan pa sa lahat ng ospital, importante may mga hospital po na nasimulan na kesa naman sa wala at nganga. At ang mga mamamayan, kaltas ng kaltas sa kanilang PhilHealth, tapos halos hindi nila ma-avail. Right? Hmm. Pero syempre, ako wala man akong plano. Di ko naman pinangarap ma-avail ko yung mga health benefits na yan. Oo. Mahirap kaya magkasakit, di ba? Sabi ni Paul, I wish Sir JDB, same here down under the health system of the Philippines. Darating din tayo dyan. Sana lang ang papalit kay PBBM, talaga namang may puso sa trabaho. Hindi lang puro nguso, right? Ito naman, yung sa LGU Hospital ito. Diba? 15 million funding, dagdag doon sa Baseco Hospital. Ito yung naalala ko yung sinasabi nila palagi, pinipintasan nila. During Duterte administration, merong 100 million pesos which is true ang PGH. Pagpasok ng PBBM, nagpalit ng administrasyon ng DOH, ang programa pinalitan na rin. Nawala na yung 100 million buwan-buwan. Ginawa ngayon dahil napupuna sila diyan, napupulaan, ang ginawa ng gobyerno, nagdagdag ng nagbigay ng karagdagang pondong 1.86 billion pesos. This news was just 6 days ago. Di ba? Dapat lang, kasi napakaraming Filipino pumupunta dyan sa PGH. Dapat nga yung building ng Senate, yung bago, i-convert na ko. Kunti lang naman ang senador natin, putragis. Ang laki-laki ng gusaling pinagagawa. Di ba? Ilang bilyon ng halaga doon. Gawin na lang yung hospital, gawin na lang yung PGH. Tama? Nandun na yung eskwelahan, ng medisina, nandun pa yung mga pasyenteng mapag-praktisan. Ay, di ba? Dapat ganun na lang gawin doon eh. Mas kapaki-pakinabang kaysa sa mga senador, Diyos ko po. Okay? So, kudos. No, kudos sa ating Pangulo. And hello po sa inyo dyan sa mga nasa Toronto, Canada. Yan. Is it Toronto, Canada or Toronto, California? Yan. Jesse de Belen. If the taxpayers' money were not stolen by corrupt politicians, the government maybe could have been able to cover health insurance for all. That's right, Ma'am Cora Yanse.